Wala kang pasok ngayon. Meron kanina artikulo. Kaya pala nag-iya ka. Ayoko mag-inom What is up mga man? Recording na. What is up mga man? It's your boy Sure Max. Back career again and again and again and again. Sa video na to mga man, ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginawa ang short film na Indak. Hindi, yun lang yung naisip ko kasi nung nagsusulat ako, ayun yung naisip ko na title. Pero di yun yung title niya. Sa writing lang. Ito yun. Ayun. Ayun na. Pangalawang kape ko na yan eh. Pay ka muna. Di ba? Kape. Ito ilagay ito. Dito na lang. Naitatakpan yung kanon. Pangalawang kape ko na yan ngayong araw. Kasi dami kong ginawa eh. Naisip namin ni Gohan yung concept ng film na to dahil dun sa kanta ng The Black Eyed Peas na The APL Song. Sa mga hindi pala nakakakilala sa amin mga man, si Gohan at ako magkasama na kami way back 2017 pero totally kababata ko talaga siya. At kasali kami sa grupong One Love Flava under ng Rizal Underground and ni Coach Ian Iggy Alejo. Shoutout sa'yo Coach. Dahil sa experience namin sa pagsasayaw mga man, naisip namin na gawin tong film na to gamit ang pagsasayaw dahil dancer nga kami parehas, saka nagtatagpo din naman yung ideas namin na mas maganda siya i-connect sa sayaw tapos plus reality din. Kaya maganda rin talaga. Tsaka yun yung talent niya. Hindi naman actor yun. Hindi marunong miyak yun. Tampuhin lang yun. Actually, hindi naman siya totally choreographed na video or katulad nung kay Matt Stefanina or Urban Dance Camp or yung sa mga workshop. Hindi siya ganun. Medyo freestyle nga yung ginawa niya dito dahil mas, alam niyo yun, mas na-feel niya. Papakita ko rin sa inyo kung saan part siya may part na may choreograph din talaga siya na 2/8 and may part freestyle. Sasabihin ko sa inyo doon kaya buckle up mga man, breakdown natin siya. Disclaimer pala mga man, walang proper writing or talagang hindi kami totally preparado dito sa film na to. And parang anong nangyari kasi dito, nag-chat na lang sa akin si Gohan nung April. Sabi niya sa akin, gusto niyang gawa ng sayaw or choreography nga itong The APL Song na to. Tapos, napagkasunduan namin na yun na nga lang siyang film or short film. Merong sayaw. Dapat talaga ipiprep ko to na maayos. Pero hinabol namin sa birthday niya. Birthday niya to namin pinost April. Kaya yun. Ang gears na gamit ko nga dito mga man is yung Fujifilm X-T30 at ang lens na gamit ko is yung Viltrox 33mm 1.4. Nakamount nga to doon sa gimbal ko na DJI. Sinut ko to sa settings na 1920 by 1080 sa 30 frames. And sa post naman mga man, in-export ko siya sa 24 frames per second para mas alam niyo yung kung ano yung nakikita ng mata natin. Alam niyo yan, search niyo na lang dyan. Mahabang ano yun, diskusyonan. Ginamit ko nga rin pala itong mga man yung Canon 750D plus yung kit lens na 1855 for second cam. Sabi ko na ba second cam? Pero handheld ko siya ginamit kasi meron siyang image stabilization. Hindi naman totally yung parang built-in sa camera pero yung nandito sa lens. And malaking tulong siya dahil sanay na rin talaga ako dito sa camera na to. Ang settings or resolution ko sa kanya, minatch ko siya dun sa Fujifilm. And also, kaya ko rin siya napagdesisyonan na gamitin kasi si Fujifilm nag-overheat. Talagang bilis niya mag-overheat. Nung nag-shoot kami, nakamount siya dun sa gimbal tapos nilagyan ko siya ng magic arm. Tapos yung magic arm, nilagay ko dun yung Jisoo Life. And yun, nagloko din kasi yung baterya niya na extra. Kumbaga, ito, pag nagre-record, gano'n siya nagbablock. Pero sa photos, gumagana pa siya. Kaya okay pa naman to. Dito na natin to. Sa color grading naman, di na ako masyado naging complicated doon mga man. And may kita nyo naman yun sa film na to. Ang ginamit ko lang na look doon is yung warm and dinrap ko yung white, inangat ko yung black para magkaroon siya ng faded film look. Tapos, di na rin ako naging masyadong mapili sa lot. Yung lot na nakuha ko, nakuha ko lang sa internet. Alam nyo na yan. Sa start ng shoot mga man, nag-decide ako na ang ilagay ko sa opener or parang intro niya is yung revealing shot na zoom out. Hindi ko alam kung tama yung term ko. Parang revealing shot lang siya pero nag-zoom out lang ako sa kanya. Gamit ko na dito yung gimbal. Para sa akin din kasi, nag-match yung intro ng kanta na details yung ipapakita mo tulad si MC or si Gohan. Tapos naglagay ako ng details yan, yung mga bata. In-add up ko na din sa details yung lugar mga man, yung environment para mas magkaroon ng ideas. Mga
mga nanonood kung ano yung nangyayari sa environment. And ayun nga, bago mag-start yung verse, merong snare drop doon. And yung naisip nga ni Gohan doon na step is talagang pasok na pasok din talaga. Kaya napili ko siya na ilagay ko na siya doon. Or alam niyo, parang nag-match na lang eh. Kasi while editing, bigla-bigla na lang, ay pasok to, ay okay to. Then, yung first shot kanina, yung opener ko na revealing, meron pa akong sinafety na isa rin na ganun, pero iba naman yung background. Kaya naisipan ko naman siya na ipasok ko nga ulit siya dito para mag-transition siya dahil meron nga ulit na reveal. Nakasuot siya ng pang ghetto or hip-hop. Itong part na to mga man, ang ginamit ko dito is yung Canon 750D. Nag-handheld na ako and this time, makikita nyo nga na nagpi-freestyle na dito si Gohan. And then transition sa pagluluto, ilagay ko rin dito na parang nire-reenact niya na mag-iigib siya. Nagko-conditioning lang ako dito mga man. Kaya parang nilagay ko lang yung nag-iigib siya. Kasi meron nga dyan napapasok na nag-iigib talaga siya. Palit-palit ng frames sa dancing and acting. And sobrang nahirapan ako dito sa part na acting mga man dahil si Gohan at ako, sobrang close kami talaga tapos maloko rin talaga to. Kaya habang nagsushoot kami, tawa lang rin yan ng tawa siya. Kaya ayun, medyo nahirapan ako sa kanya sa acting. Tsaka hindi naman to ma-acting. Etong shots naman mga man sa deep well or yung balon, sobrang daming drafts niyan. Meron dyan na sinasayaw niya like hawak niya yung pang-igib niya na ganun, nilalagyan niya ng steps and kung ano-ano, flooring pa siya dyan. May mga angles pa ako na iba. Pero nag-stick ako doon sa montage style mga man dahil mas pasok din talaga siya sa lyrics. Pero at least meron akong safety na good thing na natutunan ko talaga dito. Then binalik ko siya sa pagluluto and dito naman sa part na to, gamit ko ulit yung Canon. Naka-mount siya doon sa tripod and maganda din tong shot na to kasi dito niya na-build up yung steps niya mga man. Freestyle niya lang ginawa to. Dito ko rin naramdaman na talagang nagiinit na siya doon sa steps niya. Tanghalin tapat tapos nagsasayaw siya doon. Naka-boots, naka-pantalon, naka-baggy na t-shirt. Talagang nakita namin dito ni Joe Marie na init si Gohan ha. Yan, freestyle niya yan mga man. Bilib na bilib din talaga ako sa creativeness nito ni Gohan sa pagsasayaw kahit nung nagsasayaw pa talaga kami noon. Hanga na talaga ako dito kay Gan kaya kudos sa'yo Gohan. And yun, mga man, biglang may tumawag. Sige lang. Kapalang tana, nahanakbo na yan. Saan? Squirrel. Saan? Saan nakita? Ang dami yan dyan. Marami yan dyan? Ay, yun na. Nakita ko nga, yun. Ayun. Ayun. And dito sa shot na to mga man, yung paakyat siya, yan. Inspired yan dun sa album ni Eminem na mutan ko na kung ano album yun eh. Pero yung album cover niya na naglalakad siya, inspired lang siya pero hindi siya totaling ginaya ko dun. Kumuha ko ng angle na nakatalihod siya. Kumuha na rin ako ng angle na nakaharap siya. Ito, freestyle talaga to mga man. As I said, sobrang creative talaga na itong tao na to. Sabi ko sa kanya, try namin ulit i-shot yung part na naka-static kanina. Ito, inulit namin yan. Pero, nung ginawa namin yan na handheld ako, talaga nakuha ni Gohan yung mga steps. Sabi ko talagang creative talaga to si Gohan. Kaya, lupit na lupit talaga ako dyan. Tropa kong yan. Kahit ganyan yan. Galing yan. Kahit ganyan yun eh, no? And dito mga man, siniset ko na nga yung final reveal na kung ano yung gagawin kong ender. And ito, nakasando siya. Tapos ito yung naka-hip-hop siya na get up. And nagko-complement talaga rin to dahil sa fast clips tapos yung steps na ginagawa niya. Kaya ang ganda rin talaga ng match cuts na nagawa ko dito. And ito, hindi ko nakuha yung perfect na framing dito dahil si Gohan nga, may sinusundan siyang dapat na straight lang to. Ayun nga yung nakakatawang part dito. Straight lang yan. Siya, dito, pupunta siya dito sa right side. Pero, nagawa ko rin talaga siya ng paraan mga man dahil may emotion din talaga or may depth din talaga para sa akin tong frame na to. Pagkalapag niya ng balde, may step din siya na binaba niya yung kamay niya. Ilagay ko na rin yung pagbaba niya ng balde. Naka-hip-hop get up siya. And ayun na nga, yung naging ender ko sa film na to.
Madami ako naging inspirasyon sa short film na to mga man. Like yung black bars na nagpapalit-palit sa drama and sa pagsasayaw niya. Nakuha ko to dun sa mga film ni Ryan Coogler, especially dun sa latest niya na Sinners. And yung non-linear storytelling naman na inspire ako kay Christopher Nolan. Nakuha ko to sa mga film niya talaga dahil yun nga na kagulo-gulo na eh. Pero kita mo yung connections nung film na ginagawa niya kahit hindi mo talaga siya maintindihan. At yun, sobrang saya ng puso ko dahil nakagawa kami ng ganitong film ni Gohan or nung kaibigan ko. Gohan, anak ni ano yun, di ba? Goku. Gohan pa rin ako. Gohan. Di ba anak ni Goku yun? Ha? My kiss po. Ba't yun, Gohan yung pangalan niya, no? Tagal ko na siyang... Talaga siya ni Gohan. Tagal ko na siyang kaibigan, di ko... Ba't ba Gohan? Comment ka nga dyan, ba't Gohan yung palayaw mo? Pangalan niya Ronaldo Malquisto, mga man. And tagal din namin hindi nagkasama sa isang bagay. Dati nagsasayaw kami, magkasama kami. Tapos ngayon naman, may magkaiba kaming passion, pero nagkasama pa rin dahil sa art. Kaya ang galing din ng art, no, na pagko-connect-connect niya yung mga tao. And shoutouts nga rin pala kay Jo Marie or kay Joms, na isa naming kaibigan. Siya yung nag-behind the scene dito. Actually, sobrang dami niyang clips na nag-uusap kami. Pero nung bala ko na i-edit, wala. Hindi ko makita sa files ko. Talagang wala. Kaya yun, ganito na yung nangyari. Din-breakdown ko na lang siya at kinuwento ko sa inyo yung proseso kung paano namin ginawa yung film. Shoutout kay Gohan and shoutout sa'yo, Jo Marie. Hindi nga siya standard film na mga napapanood natin sa internet. Hindi siya katulad ng mga music videos na nakikita nga natin din sa mga idol natin sa YouTube. Pero itong film na to mga man, sobrang saya ko dito dahil sa creativity and connection na nagawa namin ng kaibigan ko na si Gohan. Sanay nga ako gumawa ng videos ng about sa akin and mga adventures ko. Kasi syempre, channel ko to. Laging ang nagagawa kong videos is para talaga sa akin. Pero nung nagawa namin tong film na to, along the way, at yung sa process habang ginagawa namin nag-shoot and doon nag-edit ako, mas na-realize ko na this time, hindi para sa akin tong video na to, kundi para sa kaibigan ko na si Gohan. Bayan ko, 3, 2, 1, go! Bayan ko. Diba? Tiyatawanan. Bakit ko din eh, no? Hindi niya alam. Tapos na talaga Tira ako. mo.